Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ika-29 na bahagi. Thank you so much everyone for coming. Thanks for your warm greetings, heartwarming wishes. Masayang sabi ko sa harap ng madaming tao na ikinaingin ng paligid. Just what my wife said, I thank you all to be part of this graduation celebration. Again, thank you. Let's enjoy this night. Cheers! Saad ni Ram at itinaas ang baso niya na may lamang alak. Nakasabay naman sa kanya mga bisita pati na rin ang mga pinsan niyang nasa tabi namin. Well, lahat kami graduate na. Nag-cheers silang magpipinsan at uminom na ito. Pero bago pa si Ram uminom, bumaling siya sa akin. Initian ko siya. Ganun na rin siya sa akin. You want? Alok niya sa akin na ikinasama ng titig ko sa kanya. Hindi ako umiinom at hindi ako lasinggera para alukin niya ng alak. Want your face? Inumin mo yan bago pa kita pagbawalang uminom. Inirapan ko siya na siya namang ikinasimangot niya. Hindi ako umiinom, isa pa kahit gustuhin ko man, hindi po pwede. Bawal sa akin ang alak. Boss naman, walang ganyanan. Natatawa niyang sabi at uminom ng alak. Narinig ko namang nagpalakpakan ng mga tao kaya sabay kaming napatingin sa baba. Yes, nasa stage kami kasama mga pinsan niya. At nandito kami sa isang private resort na pagmamayari ng lolo ni Ram. Gusto sana namin ng simple celebration ni Ram. Yun bang pagkatapos ng ceremony, diretso kami sa resto para mag-dinner pero hindi eh. Gusto ng elegant celebration dahil raw madami lang nagtapos isa pa. Kasiyahan daw iyon ng lolo na maging maganda ang celebration at bongga. Hindi naman nagpahalata na under ka. Panunokso ni Red kay Ram. Gago, lumayo ka nga. Naaasar na sabi ni Ram at ibinuhos ang alak na nasa baso niya. Thank you. Thank you so much, guys. And Mr. and Mrs. Ram Mendoza. Again, congratulations for all of you. Masayang sabi ng MC habang kami naman ay pababa na ng stage. Nagpalakpakan ng mga tao na nauwi sa tawanan na mag-flying kiss pa si Red sa magandang MC na ikinatigil nito sa pagsasalita. Congratulations anak. Niyakap ako ni Mommy na makalapit kami sa table nila. Thank you Mom. Mahigpit kong ginantihan siya ng yakap. Congratulations to both of you. Napatingin ako kay Dad. Nag-shake hands sila ni Ram. Thanks Tito. Nakangiting tugon nito. Thank you Dad. Yumakap ako kay Daddy at nakaramdam ng hinalikan niya ako sa noo. Hanggang ngayon hindi pa rin sanay na tawagin akong Dad. Natatawang saad ni Daddy na ikinakamot ni Ram sa batok. Pwedeng Papa na lang po. Bakit ang cute niya? If that's what you want, then call me Papa. Tinap ni Daddy yung balikat ni Ram. Thanks Papa. Nakangiting sabi ni Ram at bumaling sa akin at kinindatan ako. Congratulations anak. Congratulations my dearest Sarah. Napabitaw ako ng yakap kay Dad nang marinig ko ang matinis na boses ni Mommy ni Ram. Humalik ito kay Ram bago ito ko niyakap. Thanks Mom. Saad ni Ram. Congratulations. Seryosong bati ng daddy niya pero imbis sagutin niya ito, tiningnan niya lang ng seryoso bago bumaling sa akin at nilahad ng kamay niya. Thank you po. Sagot ko sa daddy ni Ram. Bago ko tinanggap ang kamay niya. Please excuse us. Saad niya sa malamig na boses. Bigla na lang nag-iba yung aura nang makita ang daddy niya. Ano bang meron? Naglakad kami palabas ng venue at sa di kalayuan nakita namin sina Red kasama si Lolo Robert. Sa pangpang ng dagat, mukhang masaya sila nagtatawanan. Si Ram lang ang kulang. Ram, puntahan mo sila. Ikaw lang ang kulang oh. Sabi ko sabay turo sa kinaroroonan nila Red. Kumunot naman ang noo niya. So? Maarteng tanong niya sa akin. So ka dyan? Bakit bigla-bigla ka magiging maarte? Lasing ka na ba? Tanong ko na ikinatawa niya. Lasing? Sinasabi mo bang mahina ang asawa mo at kalahating baso ng alak pa lang lasing ka agad? He sarcastically asked me. Malay ko, hindi pa naman kita nakikitang uminom eh. Inayos ko ang polo na suot niya. Don't worry. Pang magdamagan kaya tong asawa mo. Mahirap nung patumbahin. Ginulo niya yung buhok ko. Nagkatitigan kaming dalawa habang nakangiti. Ewan ko ba't sobrang saya ko na naman ngayong araw na to. Katulad ng palagi niyang pinaparamdam. Ram, Sarah baby oh, woo! Sabay kaming napalingon sa tumawag sa amin. It's Red. Kumakaway sa amin. Ngumiti ako sa kanila. Kumaway rin si Lolo kaya nag-wave ako sa kanila. Tara,
Saad ni Ram nang maalis niya yung stiletto na suot ko. Bitbit niya yung sapatos naming dalawa habang papunta kami sa kinaroroonan ni Lolo Rob. Hindi pwedeng hindi ka tatagay. Lulunurin kita sa dagat. Natatawang alok ni Ray kay Ram ng isang baso na may lamang alak. Naikinaling naman ito bago tumingin sa akin na para bang humihingi ng permiso. Go on, iba sabi mo pang magdamagan ka? Then prove it to me. Panghahamon ko sa kanya. Yun naman pala eh. Itagay mo na yan, natatawang sabi ni Red. Thanks love. Bulong niya sa akin nang tanggapin niya yung alak na inaalok sa kanya at hinalikan ako sa pisngi. Oh, walang ganyanan. Maawa kayo sa single dito. Reklamo ni Red. Iha, halika. Napatingin ako kay Lolo na nakaupo sa isang summer bed. Yes, bedyong inuupuan nilang dalawa. Magkadikit kaya malaki yung space. Naupo ako sa bed sa hindi kalayuan kay Lolo. Ngayon lang ulit siya nakita na na-miss ko. Na-miss ko siyang kausap. Magsasalita na sana ako na magsalita si Ram. Dad, andayan mo ah. Tinabihan ni Ram yung lolo niya at inakpayan niya. O bakit naman? Inosenteng tanong ni Lolo. Ako yung apo mo pero nauna pang binati yung asawa ko kaysa sa akin? Sabi ni Ram na ikinatawa nila ni Red. Ang tanong, binabati ko na ba? Hanggang ngayon masyado ka pa rin siloso. O siya, congratulations my dearest ulap. Ginulo ni Lolo ang buhok ni Ram. I'm so proud of you. Sino mag-aakala na ang nagpapatakbo ng kumpanya ay kakatapos pala ngayon? I'm so proud of you. You're a very smart and talented boy. Keep it up. And to all of you, my dearest grandchild, don't forget that I am always there for you all. Support and proud of you. Always remember that. Baling ni Lolo kina Ren. I know, Pops. Sagot ni Red at umakbay rin kay Lolo. You're the best Lolo ever. Sabay na sabi ni Ren at Ray. I will choose you over everything, Pops. Thank you so much. I love you. Sambit ni Ray na ikinatawa nila Red. Gago, ang bading na linyahan mo, Ray. Natatawan sabi ni Rex. It's not gay to say I love you to Dad. Damn you, Ray. Pagtatanggol ni Ram kay Ray. Grabe talagang kulitan nila. Masyado silang close sa isa't isa. Nagtataka ako bakit mas gusto ni Lolo na kasama mga apo niya kaysa sa mga bisita. Hindi ba dapat nasa loob siya ng venue kasama mga bisita ng kaibigan at kakilala niya? Iha, also congratulations to you. Thank you for staying with my grandson Ram. Baling niya sa akin at ngumiti ako kay Lolo. Thank you po. I smiled at him. Promise me that you won't leave him, no matter what, Lolo said. Yes, Lolo. I promise. Isa pa mahal ko po ang apo niyo para iwan ko. Sabi na ikinaasar naman ni Ray kay Ram. Wala akong balak na iwan si Ram. Hindi ko po naiisip yun kahit kailan. Mas mahal kita, love. Dumukwang si Ram para halikan ako sa noo na siya namang ikinaasar ni Red. Naupo siya sa tabi ko. Napansin kong sunod-sunod kung magsali ng alak si Ram sa baso niya para bang uhaw na uhaw sa alak. Masasabi kong ang saya nilang kasama. Ito siguro ang masaya kung meron kang lolo na sasakay sa lahat ng trip nyo. Swerte lang talaga nila na mabait si Lolo. Ang ibang lolo kasi strict at mahigpit. Yun bang hindi mabiro? Hindi mo masuway ang mga utos, pero si Lolo, kakaiba talaga siya. Ang bait niya at parang katropa ang mga apo niya. Nakikisabay sa trip. Sana ako din may lolo. Tinawag ni Lolo yung staff ng resort at pinabigyan ako ng mainom then snacks. O siya, maiba ako. Matagal na kayang sasama, wala pa akong apo sa tuhod? Tanong ni Lolo na ikinalaki ng mata ko na siya namang ikinaubo ni Ram. Tapos sa mga pinsan niya nagtatawanan. Pero si Rev at Ram nagkatitigan na para bang nag-uusap sila sa mga titig or something. Did I heard it right, Dad? Panigurado ni Ram. Oo, apo. Apo sa tuhod. Magandang regalo yun para sa kaarawan ko. Masayang sabi ni Lolo. Apo ba ang wish niya sa birthday niya? Hala, alam mo Paps, may anak. Shut up, Red. Saway ni Ren kay Red na siya namang ikinatahimik nito. Ikaw, Sarah, gusto mo na bang maging mommy? Napangiti ako sa tanong ni Rex. Oo naman, bakit hindi? Masayang sagot ko sa kanya at tumingin ako kay Ram. Nakita kong naiba yung aura niya. Para bang ang lalim ng iniisip niya or something na may hindi siya nasasabi. Yun naman pa. You're just here pa. You're not young anymore to bond with them. Sabay-sabay kaming napalingon sa pumutol sa sasabihin ni Lolo. Nang dumating ang daddy ni Ram na may seryosong mukha. Ang laki ng difference ng daddy ni Ram sa lolo niya. Feel ko ang strict niya. Tito,
Give us a congratulations shot. Alok ni Red at iniabot ang isang baso rito. I can congratulate you all but I can't give you a shot. Look at you. You all just graduated but you look wasted. Why don't you plan for a new beginning, a journey of your life, then thinking, is this what you start, your new beginning? I am not immature like your grandfather to join you all in your silly ways. Malamig na anito na ikinabusangot naman ni Red. Tumayo si Ram at humarap sa daddy niya. And we doesn't need you greeting here. Even your sermon, we're not getting any younger, so you don't have a right to say that to my dad. Hinawakan ko sa braso si Ram. Nang harapin niya yung daddy niya, feeling ko malaki ang galit ni Ram sa daddy niya. Ram, mahinahong tawag ko sa kanya at bumaling siya sa akin. Umiling ako sa inawag niyang bastusin yung daddy niya. Calm down, son. Here, stay there. I'll talk to your father. Tumayo si Lolo at tinapik ang balikat ni Ram. No. Stay here. Don't be hard-headed, little boy. His father cuts him off. Busy talagang matanda na yon. Naiinis na ininom ni Ram ang alak na nasa baso niya. Halatang nagpipigil siya ng galit. Chill, bro. Kilala natin si Dito. Kaya hayaan mo na. Kumindat si Red kay Ram. How can you say that? Binastos ka ng tao. Pati na si Dad. Wala pa rin kayong ginagawa. That's stupidity. Asar na sabi ni Ram. It's not. It's called respect, Ram. Calm down. I don't know what's happening between you and your father, but don't fight him back. Respect him, okay? Hinawakan ko siya sa magkabilang pisngi. Bakit nire-respeto niya ba si Dad? Bastusin nga siya ng masta. Dapat ko pa ba siyang irespeto? Yes, he's still your father no matter what. Darating ang araw na magiging siya rin ang sandalan mo. Maybe may gusot pa sa pagitan yung dalawa sa ngayon pero naniniwala ako maayos nyo rin yun pagdating ng tamang panahon. I convince him. Chill man, palamig ka muna. Tinapik ni Red ang balikat ni Ram. Hindi ka pa ba sanay kay Tito? Look dude, you have a point. Isa pa, Tito is a workaholic type of person and very professional. He's not like Pops, a professional but willing to be unprofessional just for us. Accept the fact that our grandfather is a father to all of us, than our father whose business is first and family. Mahabang sabi ni Rev na ikinatitig naman ni Ren sa kanya. Lasing na ba ako o nananaginip? Ren. Nakakalunod ng mga salita, Diyos me. Sus Mariosep, ikaw ba yan, Rev? Damn you. Are you sick or drunk? Do I need to bring you in the mental hospital? Sunod-sunod na tanong ni Ram. Gago, kalmahan nyo lang to. Cool na sabi ni Rev. Sabay-sabay na sabi nila at umaktong natatangay ng hangin. Napatigil sila sa pagtawa ng may tumunog na cellphone. Akala siguro nila sa kanila pero sa akin pala. It's Andy. Oo nga pala. Wala ang bruhang to dahil may family travel sila as graduation gift sa kanya ng parents niya. Excuse me, sasagutin ko lang to. Tumayo ako. Hala may iba na, pang-aasar ni Rex. Hindi mo naman lang sasabihin kung sino yan. Baka, shut up. Saway ni Ram. Baliw, si Andy kaya to. Baliw ka raw, Ram, natatawang sabi ni Rex. Baliw na baliw naman talaga ako sa kanya. Proud niyang sagot at kumindat sa akin. Yuhu, sarap naman nun kuya. Kuya, how to be you po? Tumatawang sabi ni Red. Oy, si Mira Sabay turo ni Rex sa likuran ni Red. Na siya namang ikinadapa ni Red sa kama na parang tinatago yung sarili niya. Uy gago, ano ginagawa mo? Saway ni Ren at tinulak si Red. Nasaan si Mira? Kinakabahan tanong ni Red. Sinong Mira? Inosenteng tanong ni Rex at tumawa. La, mga lasing na ata ang mga to. Puiset, asar na tumango si Red. Naglalakad na ako papalayo sa kanila para sagutin ang tawag ni Andy. Hala, 2 missed calls na. Baby, congratulations to us. Sorry, excited much ang parents ko. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Bungad niya sa akin. Okay lang baby, congratulations rin sa'yo. Enjoy ka dyan sa trip nyo. Sana makahanap ka ng true love dyan. Sambit ko na ikinatawa niya. Like nasa Pilipinas ang true love ko. By the way, nasaan siya? Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Like what? Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. Joke lang, hindi ka naman mabiro. Biglang bawi niya at tumawa. Sino? Si Rex pa yung tinutukoy mo? Tanong ko na ikinaubo niya. Rex sa'yo dyan. Sige na nga, bye na. Haller, ingat ka palagi. Baby, until we meet again. Sabi niya. Hello, huy. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang maramdaman kong may yumakap sa likuran ko.
At nang tingnan ko, si Ram. Love? He called me in a drunk voice. Humarap ako sa kanya para makita yung mukha niya. He looked so sad. Hindi naman siya ganito kanina ah. Ano bang nangyari? Habi, may gift pala ako sa'yo. Munti ko na makalimutan. Sabi ko at ngumiti sa kanya. Excited na akong sabihin sa kanya at makita ang kanyang reaksyon. Me too. I have something to tell you, love. Malungkot niyang sabi at hinaplos yung pisngi ko. Lasing ka na ba? Pinagmamasdan ko yung mukha niya. No, I'm not. I'm just tipsy, he assured me. Sige, sabihin mo muna yung sasabihin mo bago yung gift ko sa'yo. Excited kong sabi. I love you. He whispered that makes me smile and I can feel my cheeks getting hot. And I love you too, I sweetly answered. He smiled forcefully that makes my forehead nodded. Love, I want you to know that I feel in love on you hard. I love you so much. I can explain how much I love you. There's no words to describe how I do. I love you so much and I want to tell you this because I don't want to lie. I don't want to keep this secret. It's really hard for me. Love, I don't know if after this I still can hear those sweet magical words from you. I'm sorry. It is not my intention to hurt you because I didn't expect this to happen. Love, forgive me. I'm a bastard, but please stay. I need you in my life. Don't leave me. I'm sorry. I was shocked on what he said. Why he is saying that? Why should I leave him? And forgive for what? Wala naman akong problema sa kanya to the point na palagi kaming masaya na magkasama. Walang araw na pinaramdam niya sa akin kung gaano ko kahalaga at special sa kanya. Masaya ako na sabay kaming nagtapos ng pag-aaral. Ang araw na ito ay hindi ko makahalimutan. Sa tingin ko ay natupad na ang taong magmamahal sa akin and spend my whole life with him. What are you saying? Kinakabahan tanong ko sa kanya. Nakatingin siya sa mata ko at nakita kong may isang butil ng luha na kumawala sa kanyang mga mata. Kaagad niya yung pinahid bago siya muling nagsalita. Nasasaktan ako na makita siyang umiiyak. Pakiramdam ko na iiyak na rin ako. Hindi ko alam kung bakit ganito kami ngayon. Bakit parang ang laki ng kasalanan niya para umiyak siya ng ganito. It hurts me to see him crying. It is the first time I saw him crying, but why? Is there something wrong? I have a daughter to my ex. Nauutal niyang sabi na ikinagulat ko. Para ako nabingi sa sinabi niya. Pakiramdam ko hinigop ng sinabi niya yung lakas ko. At libo-libong punyal ang tumarak sa dibdib ko. Ang sakit. Umiling ako habang nakatingin sa kanya. Ngunit nakita ko sa mata niya na seryoso siya at muli ko nakita yung luhang dumadaloy sa pisngi niya. Dahilan para ko mawala yung luha sa aking mga mata. I wish this is just a bad dream. Ano nga ba naghihintay sa pagkakataong ito na lumabas ng katotohanan? Yan ang ating pakaabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.